Ako nag-start ako dun sa mga tao ko, eh. Yung mga hindi marunong, kung ano yung natutunan ko sa business, kung paano gawin 'to, paano gawin 'to, hindi ako talaga nagsasawang ituturo sa tao ko para kumbaga i-duplicate mo yung sarili mo sa kanila. 'Pag nakuha na nila yun, kasi umalis sila rito, nasa kanila na yun. Hindi ko na kayang, "Uy, iwanan mo yan, nag-resign ka, eh." Pero sa totoo lang 'pag shinare natin yung natutunan natin, nabi-bless tayo. Oo, Sobra, yun nga sobra. talaga, Oo. exactly. Sa akin parang 'pag may problema masaya ako. Masaya Hmm. ako na susolusyunan yung problema. So, Gaya nito sa Airsoft game site. Bakit ako kumuha ng game site? Kasi may nakita akong problema dun na gusto ko lang masubukan kung kubra ba 'to. Kung hindi, di okey lang. Baluarte, dati na siyang game site before ako pumasok sa Airsoft community. Dahil sa mga kasamahan ko sa team, minsan nagkukuwentuhan na gusto namin i-regulate. Gusto kasi namin ma-enjoy natin yung laro. Hindi yung naglalaro tayo para manakit. Kasi maganda yung Airsoft, more on team effort. Dun mo talaga makita pag kulang sa coordination yung team, hindi nasunod yung game plan, talagang matatalo kayo. Parang bata tayo, nung bata tayo, ganun yun eh. Tumatambling-tambling. Kahit hindi tunay na baril. So ito, nakita ko lang, interesting talaga yung Airsoft. yun. Mahihain lang talaga ako sa camera. Mm. Hanggang ngayon. Okay lang yan, masasanay din. Hindi, saka Oo. okay naman, so far naman, lalo yung unang interview namin, ang ganda nga ng value na binigay mo dun about sa corporate clients. Kabadong-kabado ko nun. Okay lang yan. Ito yung mga bagay na kailangan nating harapin and Yes, we are oo. required. Yan guys get ready to step out of your comfort zone. Basta pag nagne-negosyo ka, andyan yan lahat. Isa to sa mga requirements kung bakit kailangan nating makilala para makatulong yung influence natin. Siyempre, yung credibility nyo, kasi ito yung narrative eh. Pagka ikaw hindi ka nakakagawa ng content about you, the audience will determine kung paano ka nila makikita. Kung sa pananaw nila, ay ano naman to, parang ang yabang naman ito, or parang sinungaling naman to, or other negative stuff. Kung hindi mo siya gagawa ng sariling content kagaya ng ginagawa natin ngayon, maaari ka na lang ma-stuck sa ganun. At the same time, sayang yung value o yung learning na natutunan natin kung hindi natin i-share. Ayun. Oo. Actually, nung nag-start ako, wala talagang pangarap. Dahil wala akong trabaho, gusto subukan. Ayun, tapos nakita ko na may opportunity din naman. Maganda din naman yung market, maganda din yung ano. Then, inaral mo yung business, inaral mo lahat ng possibility na kasi gusto naman natin yung pamilya natin, yun yung pinakaunang-unang na maibigay bilang tatay o maibigay natin sa pamilya o mga anak natin yung buhay na sakto naman. So, doon na figure out na may future din talaga sa pagbibigay. Good day, and welcome to another episode of Mindshift Podcast. Ito ay isang special episode nga pala kasi bigla tayong naimbitahan ng isa nating kasosyo at the same time boss na kaibigan. So, ako nga pala ulit si Angelo Altarejos, isang negosyante, and I'm also creating content now about business, life, and knowledge, psychology, anything in between. So, hindi ka pa nakapollow, follow ka na dyan. So, andito nga pala tayo. Ang guest natin for today ay walang iba kundi ang boss natin, Boss Janry Gumahad. Good day, boss. Good morning, good morning. Ayun, Ayun. so brief introduction, boss, para maintindihan din ng audience natin kung ano ba yung career mo ngayon, ano yung mga tinatrabaho mo ngayon, ano yung business mo ngayon. So, brief introduction lang din natin. Dapat talaga yung career ko ngayon, artista eh. Nax! Kaya lang di po masasabi ba, Max? Ayun, yung career natin ngayon is nasa printing business tayo. Alright. Mga large format printing, yun, mga signages. Yun yung focus natin ngayon. Alright. So, ito nga pala is their production office nila. So, this is GNB Dynamic Corporation. Yun po ang negosyo ng ating guest for today, si Boss Janry, kasosyo Janry. And anyway, ilang years na po ba umaandar ang business nyo, by the way? Ano na siya, bali 8 years simula nung 2016 hanggang ngayon. Printing lang din talaga. Focus. And then, so ano natin, syempre, introduce muna lang natin yung mga details niya.
Before kayo business ng printing, ano ba ang mga naging career niyo nun? Ano yung background niyo sa family or story niyo bago niyo na-discover yung pagpi-printing as a source of income? Actually nag-start ako, career ko is, sales talaga ako. Real estate sales. And then nabigyan lang hindi naman pangarap na magkaroon ng ganitong business. Dumating sa time na nawalan ng trabaho. Mm. Tapos hindi ko naman siya nakitang opportunity no'n na magbibigay sa'kin ng kahit papaano source of ngayon. Mm. Ah, yung kapitbahay ko no'n nagpa-print lang ng yung The Change is Coming. Mm. Election that time ni Duterte, Ah, 2016. um, So, yung ate ko, kapatid ko from Jensan, printing talaga sila. So, nagkataon lang na medyo wala akong trabaho nun tapos naghahanap siya ng tawag nito, yung magpapa-print dun. mm. Sabi ko, sige sa ate ko, kumbaga kokomisyonan ko lang, komisyoner tayo eh. Mm. Kaya ayun, tinawag ko sa ate ko. Nung pagkatawag ko sabi ng ate ko, "Bakit hindi mo subukan? Baka yan yung linya mo, magustuhan mo." Mm. So ayun, sinubukan ko na, umuwi ako dun, tinuruan niya ako. Parang ang dali-dali lang ng lahat, eh. Nung nung ikaw na mismo ang yung silk screen, yun talaga ang unang-unang career ko dun, silk screen. Nung time na yun parang ang dali lang nung tinuro, pero nung ako na gumawa talagang ang hirap. Hmm. 300 t-shirts, parang 10 pa lang yung nahahagod ko, sira na yung screen. Mm. Kaya simula dun na-challenge na, hanggang sa pinag-aralan ko na siya talaga. Challenge everyday lang, kumbaga higitan mo yung sarili mo kung ano ka nung araw na yun, kinabukasan dapat ibang level ka na naman. Mm. So napansin ko lang yung graphics icon, ito ba talaga yung main brand or main name ng business nyo? Ang pinaka-start talaga nun is, JFG Graphics Icon. Mm. Ah, yeah, initial ko yun, eh. Then pinarehistro sa DTI siyempre sarili lang yung nag-aasikaso, kami-kami lang ni misis. Hindi Mm. talaga siya na re-registered as full business, hanggang DTI lang. Mm. Hanggang sa ayun, dahil mataas yung pangarap natin at dahil sa tulong na rin nung kasosyo Alvin natin na nag-guide din tayo. So, Mm. ngayon umabot siya sa corporation talaga. Ah. So Mm. mga anong year nyo na naging sige, anyway, balik muna tayo dun sa mga naging beginnings niyo 'no. So Mm. yung sales din 'no, sales ka pala din nanggaling. Ako din Oo. kasi sales din ako. Mm. Ako naman sa call center industry. So nagbebenta kami ng mga products sa telepono, mga Mm. services. So siyempre 'no, sales talaga is one of the best fundamentals bago magnegosyo 'no. Oo. Naniniwala ka rin ba dun, Kas? Sales talaga ang pinaka-fundamentals ng business kahit ano naman, eh. Mm. Kasi kung hindi tayo marunong makipag-usap, makipag-deal, wala tayong business. Mm. Mm. And then yung sa real estate, yan ang mga somehow gray area sa akin nung sales ako, eh. So paano ba ano yung mga lesson na natutunan mo nun when it comes sa handling or sales or lessons na nagagamit mo sa pagiging negosyante ngayon? Mm. Puwede nating mai-share. Actually sa pagiging sales, kailangan mo lang talaga din bukod sa makulit, Mm. kailangan presence talaga. Kumbaga paparamdam ka sa client na nandiyan ka lagi. Kahit hindi siya bumibili, parang nag-uumpisa sa marketing din, Mm. branding, pakilala ka, mga ads. Kung nung sales ako, kailangan ko rin ipakilala, yung sarili ko, bebenta mo yung sarili mo sa client. Hmm. Kasi yung product, madali na yun, eh, 'pag may tiwala. Building talaga yung sales. 'Pag once na nakuha mo yung rapport na sinasabi nila, yung tiwala ng client, kahit ano yung offer mo diyan 'pag may pera, bibili at bibili yan, eh. Hmm. Ang importante yung tiwala. Okey. So yun talaga 'no, sa sales, eh, 'no? Mm.
Kasi syempre magbi-build ka muna ng credibility. Hindi naman pwede kaagad diretso ka ng benta kaagad eh. Tama. Lalo't bagong meet up mo lang. Mm. So sa sales din, actually diyan may mga psychology ano rin yan eh. Kakapain mo rin yung mga customer eh, kumbaga eh, Yes. potential client. Hindi at first touch kailangan i-push mo kaagad ng sale. Parang Oo. may kumbaga may funnel, no? Actually, ang sales naman kasi, yun nga, unang-una, ibenta mo talaga yung sarili mo. Yung product, ano yun eh, hindi mo kailangan pag-meet, ay sir, ako si ano to, tapos banat ka kagad ng product mo. Eh, kung ako, hindi ko naman kailangan yun. But, hindi Mm. din rin effective sales yun eh, yung magaling ka mag-present. Mm. Dapat magaling ka, ano eh, i-connect mo yung sarili mo dun sa client. Kung ano lang yung need, more on ano, gathering information kung ano yung problema ni client. And then, tsaka tayo magsolusyon kung ano yung ano natin. Kung ano lang yung kailangan ni client, well, bigay mo natin and then dagdagan lang natin ng konti. Yes, exactly. So yung kasi ang ah, ibang pagkakaintindi sa sales. So, being a salesperson actually is tama po yun, eh, yung talaga magtatanong ka muna, magi-gauge ka muna ng Mm. magi-gauge kung nasa tamang market ka ba, Mm. kung yun ba talaga yung need nila. Kasi kung hindi mo na-determine na in the first place na hindi pala nila kailangan yun, why push kaagad sa Mm. sales, di ba? So, ang dami magiging issues na. Minsan may magagaling talaga na sales eh. Mm. Yung naku-close nila yung deal pero hindi nagpu-push. Kasi parang nabubudol na lang yung ano eh, yung client dahil sa ganda ng presentation, ganda ng Mm. ano. Eh, ang sales hindi lang naman dun sa pagbili. Yung pangmatagalan kasi. Ah, Ayun. yung referral, 'pag yun naalagaan mo, yung ano mo na yun, yung client, siyempre may mga kaibigan yun ng mga may kakayahan din bumili ng gano'n. So, Mm. long term talaga din. Yun. So, it's like building a relationship, no? Yes, May oo. dating stage, may getting to know stage muna. Mm. Kumbaga Bef 'pag first approach mo, 'wag agad benta. Oo, yun. Saka hindi always na parang lagi kang nakikita na nagbebenta lang, no? Oo. Mahirap din kasi yun na nakaka-off din sa clients yun na. Magtatago si client sa'tin nun. Now, going back to your business pala, boss, Jonry, yung eto, kasi napansin ko, may mga ilan shots ako na gagawin for vlog dito sa business nila. Kasi puro na sila na corporate clients na yung mga hinahandle nito ni GNB Dynamic Corporation, guys. So, ano to, natapos na to sa retail na stage eh. More on may mga loyal customers na sila at yung mga loyal customers nila ay mga malalaking entity na talagang regular na customer. So, yung kwento kasi ng transition from retail to heading to that, kasi alam ko na-feature ko na to ng short interview. Pero maganda rin kasi nahihimay natin kahit papano. And somehow, ito rin kasi yung Mm. kwento ni GNB Dynamics Yes, oo. Corporation. Documentation din natin. So boss, paano kayo nagsimula noon? Kunwari, from retail, simulan natin yung kwento from retail and then going on to how you were able to deal with bigger clients kagaya Mm. ng mga corporation. May hotel po, may hotel, may malls. So yun Mm. po boss. Paano ba na ano yun? Actually nung nag-umpisa talaga 'di ba nakuwento ko dati is nasa t-shirt printing. Nung sa t-shirt printing pa lang ako, kumbaga ang mahirap kasi dun yung nasubukan mo yung kumita ng one time na malaki. Mm. Parang nakaka-addict kasi yun, eh. Mm. Kaysa yung magtrabaho ka ng paisa-isa, same lang din naman lalo na sa silk screen kasi, ang process ng 10 t-shirt compare sa 1,000 pareho lang. Mm. Sa cost halos pareho lang din. So, why not focus ako dun sa marami. Mm. Same lang din naman ang process. So, kumbaga inalam ko kung saan ako kukuha ng mga client na gano'n ang ano, ah, yung magiging income mo malakihan. So, ayun nag-shop ako, may mga walk-ins, and then may mga masabi nating corporate, pero hindi talaga ang corporate kasi na transactions talaga,
legal eh. May mga documents, PO, merong OR, invoice, may flow yan eh. Unlike dun sa retail, minsan hindi mo maiwasan na kasi hindi lahat ng client humihingi ng resibo. Mm. So, ang hirap ng monitoring, ang hirap ng ano, unlike dito sa corporate, lahat ng transactions dumadaan sa ano, payment nila is bank to bank. So, mas Mm. madali i-monitor. At the same time, ang pinaka-challenge ko talaga yung sa flow ng ano eh, from artist to production. Mm. Kasi minsan, yung artist ko, oo, marunong mag-Photoshop, pero hindi naman din magaling dun sa actual na ano eh. Basta nag-layout lang, pero hindi ano dun sa size mismo ng kailangan ng client. So, ang dami ko naging waste. Mm. Nauubos yung oras dun sa layout pa lang. Birthday tarps, 3x5. Uubusin mo ng 2 araw. Mm. 'Di ba? Doon na talaga ako. Well, Kaya, nung simula talaga, boss, ano mm, yan? Kayo yung umaabot din sa punto na ikaw yung nagre-reach out sa mga corporate clients. Nagkaroon ka ng ganong campaign na outbound, kumbaga. actually, nung nag-umpisa, ako talaga yung ano, sales. Mm. Ako din yung excuse, artist. Lahat ng trabaho sa company, sa business ko, alam ko yun. Tinatawagan nyo sila isa-isa, ini-email nyo, or parang Ah, sila na lang kusang lumapit by that time? that time, ah, yung mga unang clients ko, like Mineski, ano eh, sila yung tumawag sa akin nun dahil nakita nila yung page. Mm. Ayun oh guys, so Mineski sila ang ano rin, GNB Dynamic Mm. Corporation din. Kung nakita nyo yung Mineski, one of the best na computer shop nung mga before pandemic era. Yeah, so So, kami yung ano nun, mga halos mga signage nila na mm. gawa. O yun. So, ganun ang mga klaseng clients na yung hinahandle dito nila, boss John Ree. So, ayun lang, share tayo ng mga konting idea. So, yun lang. Kumuha lang kaming inumin. So, guys, kasi first time din talaga namin mag-meet ni Boss John Ree. So, pagpasensyahan nyo na may mga cut to sa mga segment. Siyempre, di pa naman din ako isang ekspertong podcaster. And actually, talagang ano lang to, surprise episode nga. Oo. Kaya hindi kami, walang outline or talagang freestyle lang yung mga pinag-uusapan namin. Okay lang yun, basta may mga kwento. Oo. Saka syempre, i-reserve namin yung value para sa customer, ay sa mga viewers natin. And ito is about negosyo. So sa negosyo, 'di ba, alam naman natin bilang negosyante, hindi naman natin talaga na-figure out completely, 'di ba? So Mm. so we just figure it out along the way. So guys, Yes. nasanay na kayo sa mga cut-cut diyan. And anyway, kung may ano kayo, may mga gusto kayong ipag-guest sa susunod, comment down lang kayo. Follow nyo na yung page ko para lagi kayong updated sa mga susunod na episode ng Alright. Mindshift Podcast. So yun, boss John Ree, no? Asa na tayo kanina? So yung pinag-uusapan natin kanina is on building client relationship and Mm. also connecting with corporate Mm. na mga businesses on how you were able to get them as Mm. clients. Ang pinaka ano talaga dun, foundation bakit tayo nakarating sa corporate world, pangarap talaga ang umpisa. Mm. Kung ano yung pangarap mo sa business mo, sa kung anong gusto mong marating talaga. Mm. Kasi kung hindi tayo nangarap ng malaki o mataas, may stuck lang tayo dun sa mababa. Magiging kontento tayo dun sa maliit. Hindi naman natin masabing maliitan. Kikita din naman dun. Kaya lang, yung pangarap natin na mataas, hindi natin kayang abutin sa ganong ano eh. Kaya napaka-importante, nag-i-start talaga ang lahat yan sa pangarap eh. Mm. Pero from the beginning pala, Kas, na-envision mo na ba na ito rin talaga yung gusto mong patunguhan na ganitong level? Or ano, I mean, nung nag-i-start ka pa lang, nung nandun ka pa lang sa printing ng t-shirt? Actually, nung nag-start ako, wala talagang pangarap. Mm. Dahil wala akong trabaho, Mm. gusto subukan, ayun. At tapos nakita ko na may opportunity din naman. Mm. Maganda din naman yung market, maganda din yung ano. Then
inaral mo yung business, inaral mo lahat ng possibility na ano, kasi gusto naman natin yung pamilya natin, yun yung pinakaunang-unang ano natin, eh, na maibigay bilang tatay o ano, maibigay natin sa pamilya o mga anak natin yung Mm. buhay na sakto naman na ano. So doon na-figure out ko na ano, medyo ano din, may future din talaga sa pagbi-business. Ayun. And then, isang gusto ko rin sanang matanong is, before, kung nung kayong maliit ba, may mga tinitingala kayong negosyo na ganito na yung scale? Kumbaga, parang naging blueprint nyo siya or naging mentor nyo kumbaga, Ah, or ano nyo, idol nyo or meron naman talaga. Actually, unang-unang nakita ko naging idol ko is yung sa ate ko, tsaka yung B-Ads graphics icon. Actually, ayun, shoutout pala natin yung oo, sa ate niya kasi pala, ang laki na rin ng ano, sa malaking printing. printing. Sa Gensan naman sila. Sila yung isa sa nasa likod sa akin eh. Pero Mm. sa journey ko naman sa printing, hinayaan nila ako mag-explore. Kahit Mm. pareho kami ng business, hinayaan nila ako. Mm. Kumbaga, pinakilala lang nila ako kay Uncle Google. Mm. Yun lang. Kumbaga, kung may gusto akong gawin, ini-explore ko muna. Tapos, minsan, tatawag ako sa kanila for confirmation na lang na ito bang gagawin. Mm. Minsan, sasagutin ka, madalas hindi. Hmm. Oo. Pero malaking tulong sa akin ng B-Ads dahil like sa mga financial at din doon sa mga supplier na ano, pinakilala din ako. Mm. Ayun naman ang advantage ko na nandyan sila. Tapos yung sa sinasabi mong na-admire ano, tinitingala, Mm. actually marami. Eto Um, yung nung era na ano ka pa, naghahagod ka pa ng screen print nun, boss, ah. oo, kasi nung nag-start ako na naghahagod, makulit din yung ano ko eh, hindi ako natigil lang sa isang ano eh, nag-explore talaga ako. Mm. Nung nagsa-signage ako, lagi yan tinitingnan ko ano bang dulo nito, ano bang kakayahan, ano bang kung tatahakin ko 'to hanggang saan ba 'to. Mm. So, ayun nakikita ko yung sa SMX, yun yung mga ina-idolize ko, eh. Mm. Mga nagse-set up dun, yung mga company na nakakasabayan ko dun ngayon, yun yung mga idolize ko. Tapos itong ka-bidding ko ngayon sa ibang corporate, yun yung mga tinitingala ko rin dati. Hmm. Ngayon, nakakatuwa lang dahil dati mo lang tinitingnan, sinasubcon ka nila, ngayon kasama mo na sila sa bidding. Oh, 'di ba? So Mm. guys, ayun, so yun sa mga lessons na natutunan natin kay Boss John Lee. So hindi rin naman talaga niya na-figure out noon kaagad na ganito yung na-envision niya sa business. So kung ikaw mag-start ka ng business, Tirahin mo try na to agad. tira agad, try to Oo, experiment. And syempre, ano lang, trabaho lang talaga, no? oo. Yung idadasal pa natin, antayin na pa natin yung mga sign na yan, mga kung sin, cosine, o para mag-start tayo ng business, wala yun, di totoo yun. Oo, yun talaga. So Oo. usually talaga ganun talaga yun, guys, sa nakikita niya sa mga episode ng Mindshift. Ang pagsisimula ng negosyo is talagang start on what you have. Yes. Hindi na natin kailangan ng kung ano-ano pang malaking puhunan. Dahilan na lang yun. So kung anong Mm. meron ka ngayon, kung anong kapasidad or serbisyo, produkto ang kaya mong i-produce sa market, try to experiment. At baka yan na rin yung susunod na magiging corporate Correct, business correct. kagaya Mm. ng ating GNB Dynamic Corporation. Pag may naisip kayong idea, isipin nyo kaagad kung ano meron sa paligid nyo. Pag meron, kahit isa lang, umpisahan nyo na kaagad yun. Yun. Malaking yung ano yun, kaibahan na kaagad. So yun, guys. Anyway, boss, may iba ka pang may negosyo ka pa aside dito sa GNB Dynamics? Actually, sa ngayon, meron akong mga sinusubukan din. Mm. Nagta-try tayo makipag-partner sa ibang businessman din. Like kung ano, meron akong airsoft game site. Mm. Ano naman yun? Sige, i-plug na natin dito, boss, para malaman din nila. Airsoft game site is ano siya, airsoft ano siya,
pwede kami mag-cater ng team building. Mm. And then, yun, regular games, military simulation. Enjoy. Parang bumalik lang tayo sa pagkabata. Mm. Oo. So masasabi Baril-barilan. nyo na rin na ito na yung hobby nyo ngayon, boss, no? Airsoft, no? Ang hobby, marami. Kung hobby lang, ewan ko ba, ano ba ibig sabihin ng hobby? I mean, parang masasabi mo na masaya ka siyang gawin kahit ano, kahit di ka Mm, kumita dito na yun yung okay. passion or hobby talaga, libangan ba, pastime, ganun. Actually, parang sa akin, lahat naman nag-enjoy na ako sa ginagawa ko eh. Ayun na. So, yun, di ba? Pwede, Kumita o hindi, masasabi mo rin nag-enjoy na ka. itong negosyo is hobby na rin talaga. Oo, Magiging ano ka na. Passionate ka na ngayon sa stage na ngayon. simula nung nag-umpisa talaga ako, hobby ko ang basketball. Mm. Pero, nung nag-start ako sa business, kinalimutan ko yung hobby ko. Parang, kumbaga, ito na yung naging, 24-hour na buhay ko. Yung, Mm. pagising ko, nandito ako. Bago matulog, nasa printing, pa rin. Mm. Kumbaga, commitment din yung isa sa dun eh. Hobby, kasi dapat mag-enjoy ka, di ba? Oo nga eh, Masaya no? ka. Parang lahat naman ng ginagawa ko, masaya ako eh. Ayun. So yun pala, siguro mali yung pagkatanong ko kay Boss John rin natin. Kasi nga, etong pagnenegosyo, maaari nyo rin tong ma-enjoy, di ba? So si Boss John rin na e-enjoy niya tong pagnenegosyo. So guys, syempre, ang may enjoy mo lang naman yung isang bagay pag nag-experiment ka eh, di ba? Malay mo nga, pag sumubo ka ng magbenta Hmm. ng ganito, mag-try ng serbisyo na ganito, pagdating sa negosyo, ka-enjoyan mo, edi win-win ka na at the same time. And may potential pa siya mag-generate ng income. Actually, kahit anong hobby, naman eh. Ang importante sa ginagawa mo, masaya ka talaga. Yun lang. Mm. Pag hindi ka masaya, tigil mo na. Hindi totoo. Kasi, siguro ang parang sa akin, parang pag may problema, masaya ako. Parang ganun. Masaya Mm. ako na susolusyonan yung problema. Siguro yung Ah. ganun. Gaya So, na to sa Airsoft game site. Bakit ako kumuha ng game site? Kasi may nakita akong problema dun eh. mm. Na gusto ko lang masubukan kung uubra ba to, ubra ba. Kung hindi, di okay lang. Baluarte ba ang Oo, pangalan ni? Baluarte. Baluarte is yun, dati na siyang game site before ako Mm. pumasok sa Airsoft community. And then, yung dahil sa mga kasamahan ko sa team, minsan nagkukwentuhan na gusto namin i-regulate yung ganito. Gusto kasi namin ma-enjoy natin yung laro. Mm. Hindi yung naglalaro tayo para manakit. Mm. Kasi maganda yung Airsoft. More on team, siya eh, effort. Mm. Doon mo talaga makita pagka hindi coordination, kulang sa coordination yung team, hindi nasunod yung game plan, talagang matatalo kayo. Mm. So kaya isa yun sa interest ko, pumasok doon sa nagkaroon ako ng game site kasi gusto ko ma-enjoy natin yung laro eh. Mm. Kasi parang bata tayo nung bata tayo, gano'n yun eh. Tumatambling-tambling. Kahit hindi tunay na baril. So ito, siya, nakita ko lang interesting talaga yung airsoft. Yun. So yun na share din ni John rin natin yung about dun sa airsoft nila. So guys, pwede nyo i-check yung Page. page nila or search nyo lang sa YouTube, Baluarte. Airsoft game Yan, site. Airsoft Game Site. Yun. Tapos may contact number naman doon, kontakin nyo na. Yun na, sasagot sa inyo doon yun yung mga partners ko naman. Ayun. And by the way, yung Baluarte Airsoft, maganda rin kasi ang ano niyan, ang ginagawa nila, nagpo-produce sila ng mga fundraising for helping other people, guys. Yes, game for a cause. Yun. Yan, game for a cause, tapos nagiging masaya na kayo and at the same time, Nakatulong nabibuild kayo. nyo na yung team building na kayo and nakatulong na kayo sa mga cause na... Meron din tayong mga doon for rentals. Like yung wala kayong baril, wag niyo muna isipin 'yon. Enjoy Mm-mm. niyo muna yung laro tsaka kayo mag-isip kung anong baril bibilhin niyo. Kasi pagka hindi kayo nag-guide ng maayos, Mm-mm. yung tipong gusto ko mag-airsoft, bili ka kaagad ng gamit, wala, maraming masasayang. Mahal din kasi ang airsoft eh, no, boss eh, no? Actually, hindi naman siya masabing mahal. Nakikita ko itong sports na to, parang dati kasi tinitingala natin, ay,
astig dahil mahal yan, mga ganun. Pero hindi naman siya ganun kamahal. Ano siya, pangmasa din naman na laro. Hindi lang talaga hindi lang talaga ano tawag niyan? Na-expose. Na-expose tong laro na to. Mm. So yun guys, sa mga interesado sa medyo extreme sport na ba mako-consider to or ano lang? Extreme kung talagang Extreme yung labanan. Oo, kasi yun may senaryo din. Oo. So kung depende naman like itong military simulation, 24 hours na laro. Grabe, no? Oo. So depende sa organizer kung ano yung mga senaryo niya. Pwedeng may ambush, pwedeng talagang magkakasakitan kung hindi talaga yung honest. Kasi itong laro na to honest game eh. Mm. Oo. So kung ayaw mo umamin at gusto mo pang makipagsakitan, di sige. I-enjoy mo yung laro o enjoy mo yung sakit. Ganun yun. And yung pinakamalalaking teams dun pala, boss, mga ilan na yung nabuo. Lalo yan sa military simulation. No? Malaki yan, ano? 50 versus 50, ganun ba yun? Hindi lang. Oh? May 300 versus 300. Kasi No, lang naman grabe. yun, nung laro namin sa may dapat Corregidor, lalaro kami doon na-cancel lang. Parang total head count ng nag-registered nasa 800 siguro, hindi lang ako sigurado. Oh, grabe, no? 400. Dalawang team lang naman lagi yun eh. Oo, di ba? So Grabe. hatiin sa dalawa. So 800 divide mo sa 400 versus 400. Dalawang team. So kumbaga dalawang team na yon, maraming pa doon, kanya-kanyang team, may mga yung iba mag-isa lang pero parang mga squad ano. Ayun. So guys, no, grabe kung gusto niyo ng Battle Royale talaga na mas matindi to sa mga online games natin, guys. So yun sa mga gusto mag-try ng bagong hobby and team building activity, pwede nyo i-try to. Yun, pwede nyo. Guide namin kayo. Open ang Baluarte. Ayun, malaki sa Tansa lang yan, lalo dito sa mga tiga Cavite. Kaya tayo. Sige. So shoutout natin Casteo Mark Mesa dito ngayon. Siya yung cameraman namin. Siya yung naging production assistant. Nag-live din. Ayun, Pwede sa lahat ng kahit bata, pwede. Safe naman 'yon, safe. Ayun, may mga protection naman. So habang nagpa-podcast tayo, may live session pa dito, guys. So salamat kay Teo Mark Mesa na ating malupit na kasosyo rin. So in time soon, wait lang kayo sa mga susunod na episode. Marami pa tayong lalabas na mga guest dito iba-ibang negosyo. Syempre, sa napapansin ko rin kasi, nahihirapan yung mga tao mag-start ng negosyo hanggat hindi nila nakikita or naririnig yung mga sinasabi ng iba-ibang negosyante. Kaya yun yung usual ko na tinatanong sa mga nagne-negosyo, boss. Paano sila nag-start, di ba? So, by that way, hindi nyo lang narinig and also nakita nyo yung resulta. So guys, kung ikaw natatakot ka pa or may doubt ka pa, it's only a battle within yourself na lang. Kasi maraming nagsimula sa amin from nothing talaga, guys. Nagsimula sa mga worst na panahon, kagaya ng pandemic. Nagsimula sa era na talagang wala kami, from zero kami. So, lang to, it's somehow kahit papano maging inspirasyon sa mga taong interesado sa pagnenegosyo. And also, yung psychology natin and motivation natin. Yun lang naman yung gusto naming i-share dito. Kaya naman, sinishare din naman namin yung karanasan namin. Hindi naman kami successful na sabihin mong malayo pa ang lalakbay namin. Papunta doon sa pangarap na gusto natin marating. Kaya namin sinishare kung paano kami nag-uumpisa kasi mas maganda yung lahat tayo kasi wala talaga ibang ibang solusyon, ibang makakatulong. Hindi pag-iempleyado, pero mas malaki kasi ang impact pag may business tayo. Yes. Makakatulong tayo sa maraming yung nakakatuwa na makita mo yung mga empleyado mo. Ilang empleyado mo, ilang pamilya yung natutulungan ng business natin. Doon tayo na-inspire Oo. So, business tayo. Yung mga empleyado ko, sinasabihan ko yan, kung hindi nyo kaya o in the future, mag-business talaga. Pinaka-the best. Oo, yun. So, yun nga guys, gaya nga sinabi ni Boss John rin natin. Lang kami na
technically ako naman, ang one of the main reasons I do the podcast is also just to document ng journey. Yes. Kasi malay nga natin, di ba? Hindi natin alam sino na yung mga mas naging successful. At least ako, sabi ko na lang sa sarili ko, "Uy, at least nakapodcast ko rin siya, nung mga era na yun, And also, syempre, marketing na tulong na rin natin sa mga negosyo. Oo. Pero usually, sila, karamihan na sa kanila talaga running na eh. And in time, pwede tayo mag-start sa mas yung mga basic pa talaga na negosyo, talagang startup. We're planning din ng basta meron kaming may niluluto kami, guys. So, stay tuned lang kayo, ha. Isa lang to sa mga documentation din namin na nag-usap kami sa podcast about this. Pero hindi pa namin, syempre, maganda yung may result na pagka-share namin. So, ano pa nga ba mga pwede natin pag-usapan, boss? Ikaw, baka may gusto kang topic about sa ganitong na business or Ayun, yung biggest client. Okay ba yung mga ganun? Baka may Okay lang. NDA yun. Hindi, wala nang problema. Ayun, sige. Shoutout naman natin sa Facebook page din natin. Sa bagay, no? Ayun. So, itago. Kung hindi sila nagbabayad. So, si Caste, ayun, lalo yung mga hindi nagbabayad, wala yun, tablado yun. So guys, kahit naman sa mga corporate, kung may nanonood na corporate, huwag nyo naman pong ipitin masyado yung mga process ng PO nyo dyan, PO payment nyo dyan. Normal naman yun. Well, anyway, boss, yun. Balik tayo sa... Ang ganda ng tanong ni Casteo dito sa, sa live na... dito sa venue natin ngayon. So, boss, sino ba ang naging pinakamalaking client mo so far? Actually, sa akin, kung basehan natin ang numbers, meron talagang malaki. Pero lahat naman yun, may potential na makakuha ka ng malaking sales eh. Mm-hmm. Kasi kina-qualified ko naman lahat ng mga customer ko o mga client ko na kung ano yung potential nila with regards to sa services ko na binibigay. So, lahat naman may potential. Kaya lang, meron talaga akong napupusuang tutukan eh. Mm-hmm. Which is Vista Malls. Ayun, so Billiard Vista Malls. company. So, nag-focus talaga ako doon. Kaya masabi kong sila yung malaking biggest client ko. Mm-hmm. Pero sa lahat, hindi ko tinitingnan yan na na mas malaki si ganito. Mm-hmm. Kung hindi sa numbers maliit o malaking client, tingnan natin pare-pareho yan. Kasi hindi pwedeng malaki yun, kailangan galingan natin doon. Ito maliit, hayaan mo yan. Hindi pwedeng gano'n. Yun nga rin gusto ko sabihin na boss, baka magmukhang may favoritism. Hindi. Guys, let's i-clear lang po namin sa mga clients ng ni Boss John Ring ngayon. We are just pertaining to the number of PO ba, kumbaga. Yun na lang, no? Yun na yung volume of PO lang, kumbaga. PO is purchase order, by the way. Pagka na-encounter nyo sa mga corporate, yan na ang nila. Metrics nila, kumbaga. Si Buwana, malaki din, kaya lang hindi ko pa siya natutukan. Kaya yung numbers niya versus dito sa isang talagang malayo. Mm-hmm. Pero pag tinutukan mo rin yung isang, for example, si Buwana versus Vista, mas malaki din, halos pareho lang sila. Mm-hmm. Oo. Kaya alamin mo lang kung ano yung potential ng client. Oo, saka tayo, di ba, in time, magiging malalaki rin tayo, di ba, boss? Lalo yung something na niluluto natin, baka maging malaki rin yun. Papunta talaga yun doon. Huwag lang tayo sumuko. Importante yun. Expect the worst na talaga na maranasan natin along the way para mag-success. Kasi training ground sa atin yun eh. Mm-hmm. Hindi natin makukuha yung mga bagay na yun pagka iwasan natin. Mm-hmm. Dapat harapin natin yun. So yun nga rin kasi ang nature ni Boss John Rie and also almost all of the entrepreneurs, talaga, focus on solving problems. Yes. Kasi yung mentality kapag sa employee, hindi ko naman sa sinasabi na maganda yun, mas maganda yun or what. Pero ina-explain ko lang, if you want to transition to entrepreneurship, be used to solving problems. Yun nga dapat yung maging vitamins mo pag may problema ka. Kasi dun nga, dun nanggagaling yung pera actually, di ba? Dun lumalabas yun yung hobby na magandang yung solving problem. Di ba? Yun yung hobby mo. Lahat ng gusto mo gawin, pwede. Magiging yun. Yung solving problem talaga gawing hobby. So yun ang initial talaga when you plan to start a business or any type of service should be solving problem. Hindi mo na kagad pera. Kasi darating yung pera eh. Naniniwala ka rin dun, boss, no, na
pera. Kasi kung pera ang reason natin, bakit tayo nag-business, bakit tayo nag-ano, isang buwan, 2 buwan pa lang, suko na. Mm. Kasi walang pera eh. Puro problema. Sabagay, no? Kahit malaki ka na, ganito, malaki na. Mas Mm. malaki ang problema. Oo. Kaya kung pera ang hinahanap mo, walang pera rito. High level ng stress. Yan. Oo. So anyway, ayun, napag-usapan lang natin yung motives on if you're planning to Oo nga, start no? your own. No? Legit talaga. Problema. Ilang years bago ka nakasahod ba, boss? Yung makatanong din natin. No? Hindi, actually, hanggang ngayon, Wala pa rin. minsan sumasahod pag ginagawa ng payroll ng ano. Hindi, may sahod na rin kami. May sahod na rin. Kaya lang, minsan, mas gustuin mong, ay, wag na muna sumahod. Oo, no? Oo, parang, pero kailangan talaga yun. Yun yung isa sa transition ngayon na inaayos namin. So kahit sa mga accountant din na sinasabi nila ng bookkeeper namin, hindi pwedeng hindi kayo sasahod. Oh, Kasi hindi pwede. pwede mo rin i-file sa tax yan eh. Ayan Hindi guys pwede. medyo advanced yun sa taxes. Pero in time, maaari ako magpa-guess ng about sa taxes dito. Meron ako mga naiisip na magiging guest natin for compliances and legalities. Nagreklamo nga ako sa sa HR namin kasi mababa sahod ko eh. Mm. Hindi pa ako binabalikan. So technically, mararamdaman nyo rin yun. So kahit ang taas ng level, ikaw yung bilang ikaw yung head or entrepreneur, ikaw yung may pinakamataas na level of stress. Pero parang hindi worth it yung sahod eh. Yun kasi yung pag-term ng sahod eh, no? Feeling mo talagang deserve ko yung sahod na to. Kasi dati, sa umpisa hindi naman natin alam na hiwalay yung sa pera natin sa pera ng kumpanya. Oo, yun. Ako rin, mali Oo. namin din yun. Almost usually, mali talaga ng karamihan sa Kasi hindi nagsisimula. naman tinuturo sa atin yun eh. Oo. Hindi naman tayo, bukod lang kung yung pinanggalingan natin pamilya, ganun na. Eh, tayo hindi naman na-bless ng ganun eh. Pero it's not a reason pa rin para hindi natin gawin yun. So, nung meron ng ganito, lumaki na, syempre, inaral din natin, pinag-aralan natin kung ano ba talaga ang tamang pagnenegosyo. Ayun, sa tulong nung kasosyo Arvin natin, KMG, yun, malupit talaga yun. So, ang laking tulong, na-figure out din namin, na-guide din kami. Kumbaga, na-shortcut din yung mga, although, kahit narinig na namin, tinuro na ni Boss Arvin, pero naranasan pa rin natin yung mga mali na yun. Yun. So, shoutout namin si Kasosyo Arvin Orubia. Follow nyo rin po sila for other business topics. Ayan. So, kami mga proud kasosyo Malupit Group. Yan. Sali rin po kayo sa Kasosyo Malupit Group para makakita rin kayo na iba-ibang negosyo pa. Yun, malaking tulong. Malaking tulong yung magkaroon tayo ng mentor. At the same time, yung community na magkaroon tayo. Ako ngayon lang naman ako na, kumbaga, na-expose sa KMG. Pero matagal na akong, mahihain lang talaga ako sa camera. Gagayon. Okay lang yan. Masasanay din. Hindi, saka okay naman So far naman, lalo yung unang interview namin ang ganda nga ng value na binigay mo dun about sa corporate clients. Kabado ko nun. Okay lang yan. Kailangan natin, ito yung mga bagay na kailangan nating harapin and we are required. Yan guys get ready to step out of your comfort zone. Basta pag nagnenegosyo ka, andyan yan lahat. Kasi kasama to sa isa to sa mga requirements kung bakit kailangan nating makilala at para makatulong yung influence natin sa business. Gusto natin dumami pa yung mga negosyante. Ayun, saka syempre yung credibility nyo pag nakikita kayo sa kasi ito yung narrative pagka ikaw hindi ka nakakagawa ng content about you, ang usual na mangyayari niyan is the audience will determine kung paano ka nila makikita. Kung sa pananaw nila, ay ano naman to, parang ang yabang naman ito or parang sinungaling naman to or other negative stuff. Ngayon, kung hindi mo siya gagawa ng sariling content kagaya ng ginagawa natin ngayon, maaari ka na lang ma-stuck sa ganun. At the same time, sayang yung yung value o yung learning na natutunan natin kung hindi natin i-share. Ayun. Yun? Ako nag-start ako dun sa mga tao ko
Ayun. Yung mga hindi marunong, kung ano yung natutunan ko sa business, kung paano gawin 'to, hindi ako talaga nagsasawang ituturo sa tao ko para kumbaga i-duplicate mo yung sarili mo sa kanila. Eh, ngayon 'pag nakuha na nila yon, nasa kanila na yon, kahit umalis sila rito, nasa kanila na yon. Hindi ko na kayang, "Uy, iwanan mo yan, nag-resign ka, eh." 'Di ba? Oo. Pero sa totoo lang 'pag shinare natin yung ano, yung natutunan natin, nabi-bless tayo. Oo, Sobra, yun nga sobra. talaga, exactly. Oo. Kasi ano yan, eh, yan nga rin yung isa sa mga ini-imprint ko sa mga naging employees namin. Ang point ko lang sa kanila, "Guys, samantalahin niyo yung mga pagkakataon na nandito kayo sa negosyong 'to kasi kami is really focused not just on ourselves but to also Yes. get you improved, guys. Kaya yung matututunan niyo kahit umalis man kayo, mapapunta na kayo Mm. sa ibang negosyo, magagamit niyo 'to Mm. at magtiwala kayo sa'min." Importante rin talaga na nase-set natin yung mindset ng mga tao natin na ano, eh, 'no, na this is not only about money. This is may other opportunities like growth, Mm. connections, 'yan yung enhancing their skills, 'di ba? Ano din, isa sa mga lesson na natutunan ko diyan yung sa mga tao natin na turuan natin ng kumbaga lahat ng natutunan natin ituro natin sa kanila and then tayo nag-e-expect ng balik. Mm. Ah, isa yun sa mga part na ano masakit ano, eh, kasi nga Okey, binigay mo nage-gets lahat ko. pero hindi naman nila vinalue. Mm. Pero ayun, sa katagalan natin na nagha-handle ng mga gano'n, Mm. tanggap na rin natin 'yun. So, hindi pa rin tayo titigil sa pagturo, pero i-ready lang natin yung sarili natin na Oo. tanggapin kung ano man yung kumbaga binigay mo na lahat pero pagdating sa dulo ikaw pa rin yung It ano, it only means na hindi na siya culture fit kumbaga yun, eh. normal. Oo. Normal 'yun, eh. May mga ano kasi talaga, eh, sa'kin naman ang pananaw ko sa business, mahahanap mo yung mga tamang tao, pero, talagang dadaan at dadaan sa'yo yung mga tao na kumbaga hindi kayo akma ng Oo, hindi para sa'yo. mission, values, Mm. or pinanggalingan. Kaya at some point tatanggapin mo na may mga tao rin talaga na hindi nila ma-appreciate yung Oo, gano'n, eh. hindi. So yun din guys, hindi porket nagbibigay tayo ng value, it doesn't mean na it's already just automatic na magre-replicate pabalik. Yun din ang Oo. struggle actually. You get be ready to get your heart broken Oo, kumbaga every 'yun now yung and ano, then. Hanggang sa 'yun punto na masasanay ka na lang, 'di ba? yes, oo. Kumbaga 'yun yung mga ano, eh, isa sa mga dapat natin maranasan at matutunan sa pagbi-business. Mm. Kasi diyan marami umaayaw, eh. Oo. Kasi ang business alam ko ano, eh, para sa'kin it's ano, eh, sabi nga nila ang success ng business ay nasa tao, Mm. 'di ba? Ngayon, lahat ng tao magaling, marunong, maayos, eh. Mm. Kaya lang nagtataka ka, katagalan naging hindi maayos, 'di ba? Ayun, dun mo na sila mababasa pagka na-testing mo na sila sa pressure situation, when Mm, they encounter problems, yes. when how they handle stress, So yun. sa pagbi-business, ang isa na nakikita ko, ano talaga, it's about handling people. Kung Mm. paano mo sila mai-align at Mm. anong tawag nito, yung mindset nila mabago. Mm. Kasi lahat ng sa akin, lahat ng nag-uumpisa rito maayos, pagdating sa dulo hindi. Oo, yun. Sa'kin kailangan sa business ayusin natin yung sistema talaga natin. Ayun. So sa system naman, Mm. ang nababasa ko naman diyan and na-research ko kasi ay, nakasali ako sa mga ibang training ng Mm. ano, ng mga kilalang, groups din like yung Alibaba Group. Shoutout sa ano nga pala, Alibaba Group ng ano, Netpreneur Training. So ang strategy daw kasi sa system ng ganyan is talagang may coaching ba, yung management is always conducting coaching every Training. month, every week, Mm. parang review sa ano nila. So parang nung nanggaling din ako sa call center industry, kaya pala every week, almost every week, may mga meeting kami ng one-on-one with our team leaders, managers,
may group, ano. Mm. So yun, importante rin yun guys. Kapag kayo, maghahawak kayo ng team, dapat may mga meeting sessions din. Mm. Para lagi silang maa-align. As At well yung sa emphasis ng mission, vision ng yes. company. At saka hindi lang hanggang meeting. Mm. Dapat hanggang doon sa implementation at monitoring. Ayun. Kasi kahit gaano kaganda yung system or gaano kaganda effective yung meeting, Mm. kung pagdating naman sa implementation saka monitoring mahina, Oo. sayang. Ayun. So, and it doesn't always, it's not a guarantee na 100% maayos guys ha. Yung Oo. magbibigay lang kami ng guidelines sa based on our experience and yung mga natutunan namin. Pero hindi pa rin yun yung pinaka-flawless ha. Oo. Walang perfect guys. Sa akin hindi lang siguro 10 times ako nagbago ng implementation ng sistema. Hindi na mabilang. Oo. Pero still ngayon, problema pa rin. Oo. Normal yan. Yan talaga yung trabaho natin. Sobra. Unless na maka-figure out tayo ng sistema Yes. for it. Yun. Gagawin natin siya manually. Kaya sabihin nyo, ang business ay pera-pera, kitaan, wala. Hanggang ngayon, labas na labas pa rin. Kung nung nag-umpisa yung lugi mo 100,000, ngayon hindi na 100. Paano na yun? Millions na to ano na. Well, actually, may mga kasabihan nga rin sila dyan eh. No? To get 10 million, you need to spend 1 million. To get 100 million, you need to spend 10 million. Naniniwala ka rin ba dun, Cass? Basing on sa numbers nyo sa ano. Habang mas tumataas yung sales target nyo, mas tumataas din yung expenditure nyo to reach that target. Oo, normal yun. Oo, yun. Kung gusto mo ng malaking kita, mamuna ka ng malaki. Ayun. Pwedeng puhunang pera, pwedeng puhunang time, pwedeng puhunang skills. Ayun. Yun naman, hindi naman lahat yun in terms of pera din ang pinuhunan mo eh. Number 1, time. Ayun. Ayun. So, yun lang yung mga ilang random thoughts na maganda nga rin yung mga napag-uusapan natin. Hindi ko rin alam na naranasan ko na rin pala yun. Ay, may mga nagtatanong pala. O sige, pwede tayo may parapol. Ayun. What's the biggest challenge daw po? Thank you, Ma'am Loris, by the way, for giving that question to our boss, John Ree dito. Biggest challenge. Parang lahat naman biggest. Pinaka-worst na, hindi worst experience. Kung saan ka madala, yun na yung biggest eh. Kasi naranasan ko after ng project ko, nawalan ako lahat ng tao. Ang biggest challenge is paano mo i-handle yung sarili mo towards sa tao mo. So, paano yung naging scenario pala nun, boss? Kasi nung time na yun, na meron kaming project sa SMX. Alam mo, SMX, di ba, mga trade shows. Expo. Kailangan pagandahan ng booth. Kailangan mabilisan gawin. Isang gabi ka lang mag-set up doon, tapos kinabukasan, retouch. Wala ka na, 2 days, 3 days event lang. So, kailangan mabilisan. Yung challenge sa akin doon is ma-deliver yung booth doon ng maayos. Ngayon, yung mga tao ko, imbis na makatulong, nagdagdag pa ng pabigat eh. So ngayon, paano mo i-handle yan? Yun yung biggest challenge. Kasi ako, nung time na yun, isang beses, nawala talaga ako ng control sa sarili ko. Hinamon ko na lahat ng tao ko eh. Sabi ko, pagdating ko dyan, kailangan wala na si ganito ha. Pag inabot ko yan dyan, alam mo yun, yun yung pinaka-biggest challenge eh, sa akin siguro, sa part na yun. Pero na-resolve nyo rin yun, na-plancha nyo naman so far. Pero wala na yung tao ko. Wala na sila, hindi na sila bumalik sa akin. Paano nyo na-resolve yun ng kailangan mo ng massive hiring in instant pala, boss? Saan ka lumapit nun or ano yung mga sarili pa rin. Naglaylo muna ng business and then evaluate ulit kung saan ang dapat ayusin. Yun lagi. Pagdating sa dulo, sistema ng kumpanya at ikaw mismo. Paano ka mag-recruitment? Manual or may manpower ka? Nag-third party ka ba? Or, dati
sarili. Nag-ano ako sa page, nagpo-post talaga ako. So Mm. so dati pa man responsive na ang page nyo talaga, no? So, Oo, sa page lang ako talaga dati. Tapos Google, yun lang. ah. So yun ano, 'di ba guys, Hiring. yun din ang isa sa mga unexpected na mangyayari, 'di ba? Yung alisan ka ng lahat ng tao biglaan at on a point na kailangan may deliverable kayo na Mm. mabilisan and syempre client yun na nagte-trade show, malaki na yung mga nagte-trade show, of course. Ang yabang ko pa nun. Sabi ko, kahit wala kayo, kaya ko eh. Oo, yun. Yun yung biggest challenge. Paano mo i-accept sa sarili mo na kailangan mo yung mga... Kasi ako talaga, alam ko yung trabaho ko eh. Alam ko Mm. yung from layout to hanggang welding, install. Lahat kaya ko yun eh. Ngayon, sina-challenge ko yung... Kumbaga, kahit wala ka dyan, kaya ko yung trabaho na yan eh. Mm. Kumbaga, yun yung challenge sa atin na paano natin i-accept yung... Mistakes ba, no? Mm. And to actually admit it is a big thing na rin, 'di ba? Kasi diyan ka na Correct. ano eh, kumbaga makaka-move on ka eh na yun guys din. Yan ang isang lesson din Number natin. one kasi tayo, ako, kung ikaw gagawa, kailangan, lagi naman tayo, di ba, nang umpisa, quality. Kailangan ma-satisfy natin yung client kasi ang inaalagaan natin yung feedback eh. Mm. So, pagdating na sa tao, iba na yung gagawa. Siyempre, nag-iiba yung quality, Mm. nag-iiba yung lead time, yung lahat yun. Yun yung challenge sa atin. Paano natin magiging smooth yun eh. Paano mo maipapasa yung level of ano mo? Para kasing mga negosyante, kumbaga 100% tayo. Oo. Pag pinasa mo na sa iba yan, nagiging 80% lang yung output or 7. Maximum na yun. So yun nga rin yung mga lesson. O ganda nga rin na i-share mo na. Maximum na yung 80% sa binibigay mo eh. Oo. Kasi, aminin man natin sa hindi, yung empleyado talagang 8, ano lang yan eh. Sa akin dito, 9 to 6 lang. Hanggang doon lang yung mindset ng trabaho eh. Oo. Kasi tayo, naging empleyado din naman tayo. Pag labas ng trabaho, pag time out, wala na nang isip natin doon. Oo. Oo, kaya sabi nila magnegosyo na lang ako para hawak ko oras ko. Naku po, ayan yung Totoo mga yun. yan yung Oo. mga isa sa mga trap Kaya na ano eh. maniwala doon, budol yun. Mga asan ba yun? Asan ba yung kalayaan? Kahit hanggang ngayon. Mm. Hawak ka talaga ng oras ng ano. Pero yung isa yun sa mga isa yun sa mga basihan na hinanap ko ngayon eh. Kaya ang pangarap ko talaga maging tambay. Pakita mo yung signage mo, boss. Tambay talaga. Yeah. Tambay CEO. CEO. Kasi pag naging tambay tayo at tumatakbo business natin, ibig sabihin nun, na ayos na natin yung sistema Mm. at saka makakagawa pa tayo ng ibang Trabaho. ibang business o ibang venture naman. Ayun. Oo. So yun guys. So, Kailangan magkaroon tayo ng isang successful na business bago tayo pumasok. O hindi naman. Pwede namang sabay-sabay pero pwede naman yung kagaya nung kay Kasosyo Lorenzo, shoutout nga pala, magkakadugtong yung negosyo. yun, Parang isa rin yun. nagtutulungan din siya na negosyo. Mm. Which is somehow, anyway, di pa Pero namin may share. talaga, totoo yung sinasabi ni Kasyo Arvin na focus. Ayun. Focus lang talaga, focus. Ako hindi ko maintindihan dati kung saan ako magpo-focus eh. Kasi, unang-una, product ang i-focus mo, di ba? Pakilala mo, brand. Mm. Kailan, May gawing Lazada. pagka nag-focus, syempre product, di ba? Saan ba nakilala si ganitong focus niya. Kaya nahirapan ako sa kulit ng utak natin. Oo. Hindi ko alam kung sa t-shirt, sa signage, dadating sa time kasi na maboboring ka eh. Kaya ang ginawa ko, nag-focus ako sa katagalan, nakuha ko rin sa market, sa niche. Mm. Pero yung product ko, unlimited. Kung anong meron sila, kung anong kailangan nila, ipoprovide ko. So far, sa lahat ng projects na ginagawa nyo ngayon, sige, pwede mo natin ikat to. Sino yan? Si Patrick? Ayun, gusto kasi may tayo dito. May mga, syempre, alam nyo na busy, kaya hindi rin makapag-shoot ng dire-diretso. Isa din yun na, gamitin natin yung mga online platform like sa mga purchases natin sa mga supplies. Ang laking tulong yan.
Lazada, Shopee, diyan ako bumibili ng mga Yung mga mga consumables ko. ah. Kasi mura, 'di ba? Mas mura kumpara ka sa isa-isa. Oo, kasi sa mga hindi ko naman sa inaano yung mga physical store, pero usually kasi yung mga nasa physical store may ano yan, overhead cost. Kaya Oo, ang kasi taas may din ng may puwesto sila, eh. Mm. ngayon yun ang one of the advantage if you want to operate online is kaya mong magsimula kahit sa bahay, 'no. Pero Ako siyempre once na lumalaki kayo guys, wag kayong maglakad kayo ng papel, be responsible with taxes and ano rin. ako nag-start ako ano lang talaga dito lang. Mm. Kahit mga supplier ko hindi ko nami-meet 'yan, nami-meet o pati yung client ko, minsan hindi ko nami-meet 'yan. Hmm. Online lang, online transactions, ino-ocular ko 'yan sa Google Map lang. Hmm. Basta gamitin yung technology ngayon, the best. Talagang lahat kayang gawin kahit hindi ka na lumabas ng bahay mo, eh. Oo, 'di ba? Nakaka-close ako ng deal pero hindi nila ako nakikita, hindi ko sila nami-meet, hindi ko napupuntahan yung site, yung sa Mineski dati. Oo. Grabe yun. So guys, ayun na another lesson natin. Oo. So utilize lalo yung internet era ngayon. Yes, oo. Advantage sa atin yun Mm. kung gaano kabilis. May pananaw ka naman pala boss when it comes sa AI, Yes, artificial oo. intelligence. Anong mga tingin mo na mangyayari sa mga susunod na ano natin ito? Actually, masyadong mapadali yung natin dun, eh, yung Mm. success o shortcut, eh. Oo. At the same time, less manpower. More on ako ngayon na ako, upgrade to kasi 'pag manpower lahat iasa natin dun, mataas ang costing talaga. Iti-train Mm. mo yun, i-ano mo, unlike dun sa mga ganiyang like yung pag-fabricate ng ngayon, machine na. Mm. So, bili ka ng machine, isang fabricator ka na lang, yung operator na lang, yung quality pare-pareho na. Oh, yun, no? Kailangan natin sumabay dun, hindi puwedeng hindi dahil wala, mapag-iwanan Ah, tayo. yun talaga na rin ano. Usually naman talaga na sinasabi rin ng mga malalaking ngayon influencer and entrepreneurs. Talagang AI revolution is coming or Hmm, is already happening. So better be stay with it or learn it as well para matagal na sinasabi ni Jack Ma, 'di ba? si Yung Jack Ma AI. na rin sila yung mga kilala natin, Mm, sila Elon Musk, 'di ba? Sobrang advanced na nga yung kanila pang mga oo. other planet na. Ewan, ewan basta yung mga Pero na-figure out naman na nila yon dahil nag-start din sila sa kagaya natin, eh. Kasi yun. pagka tumaas na din yung natin, yung level nung tawag niyan, siyempre yung learning natin, dati hindi naman natin alam 'tong mga AI o ano na 'yan. Dahil nga nagbi-business tayo, nagiging aware na tayo. Mm, So, continue lang talaga. ayun. So yun, Start better stay with the trend than avoid it, 'no? Parang Oo. Kasi opportunity 'yan. Pagka merong problema o opportunity sa atin 'yan. mm, Um, Minsan hindi nila naiintindihan bakit natin alam 'yan. Hindi 'yan magic na natutunan lang natin. Talagang inaral 'yun. Kung sa tingin yun, pinagpupuyatan talaga 'yun, mm. pinagpupuyatan. So sabagay nga rin ano, tama rin yung sinabi mo kanina boss, 'no? Yung fast success, 'no? Parang hindi mo rin siya mararamdaman, 'no? Sa iba makikita nila na siyempre ina-admire nila yung gano'n na ang bilis yumaman, nakabili ng ganito, nakabili ng gano'n in a short amount of Mm, time. Pero ikaw deep inside, tingin ko lang yung mga nakaka-achieve din ng fast success is parang may ibang perception din sila dun na, ganun lang pala, effortless. So parang yung essence nung pagiging successful nila, hindi rin ganun yung impact, no? Kung tayo man yung makaka-experience bilang individual mm. na mabilis lang natin nakukuha yung mga bagay. Oo, maganda siya. Pero parang sa akin sa level of sa intellect ko lang naman, hindi ko naman sinasabing successful na ako. Pero kung if ever man na maging mabilis, parang hindi mo rin siya mafe-feel. 'Di ba? Yun nga yung kwento sa mga pinanganak ng mayaman 'di ba? Kunwari mayaman na sila. Parang hindi nila na-value yung mga bagay na meron sila. Mm. Kasi ang bilis lang nila nakuha given at birth, 'di ba? So yun lang yung random na naisip ko, boss. Ikaw may pananaw ka ba doon or? Yung mga shortcut kasi parang mabilis lang din mawala sa atin 'yun, eh. Mm. Hindi natin kayang
i-value ng ewan ko lang. Ako ngayon, makakabili ng parang minsan sa dami ko rin kasing ako kasi pagka gusto ko na eh. Mm. Wala na akong pakialam ng bukas, bibili ako ng ganito, bibili ako diyan eh. Kumbaga, mabubudol agad ako pag gusto ko eh. Kahit hindi ako natingin sa presyo. Halos lahat na nabili ko ata lugi ako eh, sabi nila eh. Pero yung saya na nabigay sa akin, hindi na ako natingin sa presyo eh. Hindi sa ewan ko kung mayabang tingin nila o ano. Hindi, yung value yung bagay na ano ko dun eh. Hindi, saka reward system mo rin yata yun, boss. Kaya Actually, hindi ko masabing reward na, reward siguro dahil para hindi siya ganahan ka pa ulit magtrabaho. Kasi syempre kung wala kang Pwede. reward, hindi mo re-reward sarili mo, baka tamarin ka na niyan sa susunod. Correct. Parusahan mo lang ng parusahan. Ang hirap, Sarili mo. kumuha ng motivation. Yun. Lalo na pag dumadanas ka ng, yung, minsan kasi may mga personal tayo na problema eh. Between family o asawa o kaibigan, di ba? Pag yun ang nawala, ang hirap, sobra. Kaya siguro, yun yung mga, Yun. bibili ng, yung baril, hindi lang isa, kundi marami talaga. Oo, yun. Airsoft yun, guys, ha. Hindi kami nagpo-promote ng violence, ha. Pero syempre, wala ako doon. Sa dami kong rifle for airsoft, pero ni isang baril, may nagsanla sa akin, pero, sige, pero sa iba ako pinahawak yun. Hindi ko yun. Ayun. Baka sa video, napaka-war freak ko. Si Boss John Ree, hindi yan ang mga negosyante, guys, hindi yan lalago ang negosyo nila kung may mga masamang kamote yan sa loob. Pero meron pa rin naman. Pero siguro, yun nga, yun din yung hindi natin focus yun. No, hindi na natin, it's none of our business na nga daw eh. Well, anyway, masaya nga nakakausap ko. Maganda kagad yung discussion natin sa unang meetup pa lang, boss. So, mukhang thankful din naman ako at dumating ka. At least na-share ko rin yung, hindi ko alam na gano'n na rin pala yung mai-share kong idea about sa business. Yun. Oo. So, kung guys, si Cass John Ree or si Boss John Ree Gumahan, follow nyo na rin po sa Facebook niya. For any inquiries about corporate advertising and signages, ayan po, andito po tayo sa GNB Dynamic Corporation. So yan, malalaking clients na po sila. May regular na sila ng mga clients ng mga malls. Ayan, nabanggit na po kanina ni Boss. And also, syempre, open pa rin naman tayo for, diba, potential clients. So, bukas pa rin po ang GNB Dynamic We're Corp. planning din mag-open ng retail para sa printing. Ayun, so soon, sana mag-materialize. Retail naman siya. Siguro sa mga malls na natin lagay. Pinag-aaralan pa namin. Ayun. So yun, maaring franchising ito or yun. Somewhere na sila yung magbubuo talaga ng booth. So yun, stay tuned lang po kayo. Follow nyo rin yung mga negosyante kasi dyan kayo makakuha ng value and strategy. And follow nyo na rin ako, syempre. Like, comment, and share mo na para sa mga taong nangangailangan. And salamat sa mga patuloy na nanonood ng Mindshift Podcast. So, may any message ka ba? May gusto ko ba i-shoutout, boss, bago natin tapusin yung episode na to? Syempre, lagi yun. Inspirasyon natin yun eh. Yun, shoutout sa misis ko. Mahal na mahal ko yan. Yeah. Kahit hindi ako ganun kamahal. Hindi, mahal ako. At pamilya ko, mga anak ko, yun. Isa yun sa mga pagkukulang ko rin bilang tatay at saka asawa. Ako doon, tawag yan, yung guilty. Kasi nga, mas pinili ko yung time ko sa business. Hindi biro mag-business. Hindi biro. Kaya, ayun. Sila naman yung mga inspirasyon natin bakit tayo nagtatrabaho eh. So, dahil sa kanila, nag-decide tayo na maging tambay. Tambay. Para magkaroon tayo ng oras sa kanila. Pag naayos naman tong business, well, saan naman yung oras natin, kundi sa kanila din naman, di ba? Yun nga lang, nagkaroon ng sacrifice sa ngayon kasi kailangan natin tutukan yung business. So,
guilty ako dahil hindi ko sila nabibigyan ng time. Mm. Pero pangarap natin maging tambay, araw-araw tayo magkakasama. So yun lang, guys, oo. subaybayan natin ang mga susunod na proyekto ng GNB and kay Boss John Ree. Maraming salamat sa Thank you. pagiging guest dito. By the way, ako nga pala ulit si Angelo Altarejos and I'm also an entrepreneur. Gumagawa ng content about business, life, wisdom, anything in between. So subaybay lang kayo sa susunod na episode ng Mindshift Podcast. And magandang araw sa lahat. So Thank you. kita-kits again and bye!